Sinabi ni Brother John ng SDA, naniniwala daw si Jesucristo na siya ay Diyos. Hindi po totoo ang sinabi ni Brother John dahil kung naniniwala si Jesucristo na siya ay Diyos, ay sabihin niya sa mga tao na siya ay Diyos. Ngunit kailanman ay walang nabanggit ni Jesus mula sa kanyang bibig na siya ay Diyos at sambahin siya. Isang araw, mayroon isang binata lumapit sa kanya. Mabasa ito sa Marcos 10:18. Sinabi ng binata, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesucristo, "Bakit mo akong tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." Tingnan mo, hindi siya nagpatawag na mabuti dahil hindi daw siya Diyos. So kung alam ni Jesus na siya ay Diyos, ay dapat sabihin niya doon sa isang lalaki na sambahin mo ako upang ikaw ay magtagumpay, upang makamit mo ang buhay na walang hanggan. Ngunit ang sinabi niya, "Bakit mo akong tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos." Ang pahayag diyan ay halimbawa, kung tawagin mo akong presidente ng Pilipinas, ay sumagot ako sa iyo, "Bakit mo akong tinatawag na presidente? Walang presidente kundi si Presidente Bongbong Marcos." So, talagang hindi naniniwala si Jesucristo na Diyos siya. Kasi hindi niya iniutos na sambahin siya. Mabasa din sa Matthew 15:9, sinabi ni Propeta Jesucristo, "Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na ang sinusunod nila ay turo ng mga tao at utos ng mga tao." So tingnan mo, wala daw siya ang samba kay Jesus dahil hindi niya iniutos. Sinong nag-utos? Yung mga tao. Hindi niya itinuro. Sinong nagturo? Yung mga pastor at mga paris. Kaya talagang si Jesucristo ay hindi siya nagpasamba. Bagkus ang sinabi niya rin sa Biblia, mabasa sa Matthew 7:21, sinabi niya, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin na guro-guro ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang taong makakapasok sa kaharian ng langit ay yung taong sumunod sa kagustuhan ng aking Diyos na nasa langit." So tingnan mo, ang ipinasusunod o ipinasasamba ni Propeta Jesucristo ay yung Diyos na nasa langit, at yung Diyos ni Propeta Jesucristo ay yun din ang Diyos ng lahat ng mga propeta. So talagang si Jesucristo ay ang paniniwala niya sa kanyang sarili ay siya ay alipin ng Diyos. Yan naman ang mabasa sa Biblia, mabasa sa mga gawa 3:13, si Jesucristo ay alipin ng Diyos. Mabasa rin sa Efeso, si Jesucristo ay luluhod sa harap ng Diyos sa araw ng paghukom. So ibig sabihin, si Jesucristo ay luluhod siya sa harap ng Diyos sa araw ng paghukom. Kasama natin na si Jesucristo na siya din ay hukuman dahil tayo ay luluhod sa harap ng Diyos, na huhukuman tayo ng Diyos. Ganon din si Propeta Jesucristo na siya ay luluhod sa harap ng Diyos. Siya ay huhukuman sa araw ng paghukom. So, yan talaga. Napakaraming Kristiyano na hindi rin maniniwala na Diyos Jesus. Ang mga iglesia ni Kristo, mayroon akong kaibigan dito na iglesia ni Kristo. Tinanong ko siya, sabi ko, "Igan, anong paniniwala mo kay Jesucristo?" Sabi niya, si Jesucristo ay isang taong tagapamagitan sa Diyos.
Ibig sabihin ng tagapamagitan sa Diyos ay propeta. Lahat ng mga propeta ay sila ay tagapamagitan sa Diyos. Kung susundin mo ang yapak ng mga propeta ay ikaw ay magtatagumpay para sa Diyos. Ganon din ang mga Jehovah's Witnesses. Isang bisis, mayroon na dumaan na mga Jehovah's Witnesses. Dito sa lugar namin ay mayroon naglilibot na mga Jehovah's Witnesses. May dala-dala silang mga payong. Tinanong ko sila, ano ang pagkakilala ninyo kay Hesus Kristo? Sumagot sila, siya ay isang propeta ng Diyos. So, ganun talaga si Hesus Kristo, siya ay propeta ng Diyos. Yun din naman ang sinabi niya sa Biblia. Mabasa sa Matthew 11:21, sinabi ni Hesus Kristo, ako ay isang propeta na taga Nazaret. Totoo itong sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Kung ako man ay nagsisinungaling at ang tama ay si Brother June ng SDA ay hilingin ko ang parusa ng Diyos sa pagpatay sa akin agad. Itong hiniling ko ay hindi kayang hilingin ni Pastor June na kung siya ay nagsisinungaling at ako ang tama ay parusahan siya ng Diyos sa pagpatay sa kanya agad. Hindi niya kayang hilingin dahil natatakot siya sa kaniyang kasalanan.